harap ng kanilang paghahaponan, si Ellen ay naging kapansin-pansin sa kanyang mga magulang sa pagkawalang kay Bonia at pagkatamilmil sa pagkain. Hindi rin nga siya nakakain sa pagdi-dinner nila ni Elmer sa restaurant sa highway kanina, kaya sumabay din siya ngayong maghapunan sa mga kasamahan sa bahay. Ngunit ganun din lang pala ang mangyayari sa kanya. Hindi siya makalasa ng pagkain dahil sa mga pag-iintindi. Ano bang nangyayari sa iyo, Ellen? Madalas kang natitigilan. Inay niya ang unang pumansin sa kanya, si Aling Bering. Para kang namamatanda. Bakit ba? Wala ho. Bahagya na siyang makasagot. Sakalang niya napansin, pati pala itay nila at dalawang nakababatang kapatid ay nakatingin din sa kanya. Ano bang problema mo? O sisa naman ni Mang Ador? Wala ho, itay. Bakit ganyan kang hindi makakain at tila napakalalim ng iniisip mo? Wala ho. Nagkatingin na lang sa kanyang ama't ina na puro wala niyang sagot. Pinabayaan na siya. Ang totoo ay si Elmer ang nasa isip niya, ang bumabalisa sa kanya. Kanina pagkatapos niyang maisumbong kay Elmer ang kaibigang si Senny, nangyari nga agad ang inaalala niya sa binata. Nabigla, natigilan, hindi na nakakain, hindi mapaniwala ng sinabi niya. Ilalaglag niya ang nasa sinapupunan niya. Titig na titig sa kanya si Elmer nang ulitin ang sinabi niya. Laking kahibangan naman ang gagawin niya yun, Ellen. Hindi na siya natakot. Bakit daw? Aywan ko ba? Nasisiraan na ba siya ng bait? Siguro nga. Ibig niyang sangayunan ang sinabi ni Elmer. Hindi na lang niya isinatinig. Kaya nga hindi na ako makatiis di sabihin ito sa'yo, Elmer, sabi niya. Hindi ko mapaniwalaan ang binabalak niyang iyan. Sabi ko nga, matakot siya sa Diyos. Malaking kasalanan ang iniisip niyang iyon. Anong sabi? Wala, para lang ako nagsalita sa hangin. Parang ang nagdamdam pa sa akin dahil tinanggihan ko siyang samahang maghanap ng doktor na kailangan niya. Ang iniisip ko nga baka ako dahil galit lang siya sa'yo kaya niya nag-iisip ng ganun. Sabi ko pa kakausapin kita. Huwag na lang niyang ituloy ang kanyang binabalak. Abay kasabi-sabi ba na may huwag na raw lang kitang kausapin. Abay hindi ko alam na ganyan nakalubha ang tinatakbo ng isip niya sa pagitan naming dalawa, Ellen. Akala ko pa na may tampu-tampuhan lang sa kanyang iyon. Kaya sa iyo lang muna ako nagtanong-tanong at nakikibalita sa nasa sa loob niya. Kaibigan ka nga niya. Baka may nasasabi siya sa iyo. Ang likat pala't katotohanan ng talaga ang galit niya sa akin. Kaya nga mabuti sigurong kausapin mo niya siya, Elmer. Talagang mag-uusap kami, Ellen. At bahala na kung saan humantong ang aming pag-uusap. Galit na si Elmer. Hindi na nga nila nagalaw pareho ang kanilang pagkain. Umalis agad sila ng restaurant. Sumakay din siya sa jeep ni Elmer. Ngunit hindi na si Mama kay Elmer pagharap sa kasintahan. Pagdating nila sa kantong papasok sa kanila, bumaba na siya sa jeep ng binata. Nagpaiwan at nag-tricycle na lang siyang pauwi sa kanila. Pinabayaan niyang mag-isa si Elmer magtuloy sa bahay ng kasintahan. Iyon ang ikinababalisa ngayon ni Ellen. Inaalala niya kung ano ang nangyari sa pakikipag-uusap ni Elmer sa kasintahan. Galit na nga si Elmer. Nag-aalala siyang baka sa pagmamatigas ni Senny ay hindi na ito mapagpaumanhin at mapagbigyan ng binata. Kung saan nga lang humantong ang pag-uusap ng magkatipan. Napabuntong hininga ng malalim si Ellen at bago niya mapansin uli, ang ama't ina ay nagpaunan na siyang umayaw sa pagkain. Nasundan na lang siya ng tingin ng inay at itay niya at mga kapatid. Hindi na siya kinibo. Hindi na nagbabad sa kanilang sala si Ellen para maglibang sa harap ng TV. Diretso agad siya sa kanyang silid para doon ituloy ang pag-isip kay Elmer. Nagpatay agad siya ng ilaw at nahiga. Sa dilim, parang nakikinitan niyang nakalutang. Sa may ulo na niya ang galit na mukha ni Senny. Tiyak niya lalong magagalit sa kanyang kaibigan oras na makausap iyon ni Elmer. Sa kanya nalaman ni Elmer ang uusigin nito kay Senny at hindi makapagkakailang dalaga. Sa bibig nito nang galing impormasyong nakuha sa kanya ni Elmer. Ano ba sa akin kung magalit siya? Bulong ni Ellen sa sarili nang makaramdam ng inis sa kaibigan. Para sa akin bang ginagawa kong ito? Di ba para din sa kanya? Kung hindi nga lang ba kay Elmer, bakit ako makikisangkot sa pag-uusap nila? Himutok pa niya. Kahit pa paano lumilitaw pa rin kay Ellen ang pagmamahal niya kay Elmer. Kahit sa kabiguan niya, gusto pa rin niyang makitang maligaya ang lalaking lihim na itinatangi. Sa pag-iisip ay hindi na tuloy na malaya ni Ellen ang paglipas ng mga oras at paglalim ng gabi. Hindi na niya namalayan kung anong oras siya nakatulog. Pagka-umaga nagmadali si Ellen sa paggayak at pagpasok sa trabaho. Kinakabahan siya. Ngunit sabik siyang hindi niya mawarin at makita at makausap agad si Elmer. Ang binata ang inabangan niyang sasakyan, ngunit parang tukso ang mga pangyayari. Nainip siya sa paghihintay kay Elmer, hindi dumating. Kaya napilitan siyang sumakay na sa ibang jeep. At habang dahil iniisip na naman ni Ellen kung ano ang nangyari sa lakad ni Elmer kagabi kay Senny, maaga siyang binabalisa ng pag-iisip sa magkasintahan.
Wala sa loob ni Ellen ang pagbaba pagdating sa kanyang baban sa pinapasukan. Kaya laking gulat niya nang businahan siya ni Elmer. Doon nakabang sa kanyang binata at pinapag-isip siya nito. Nagkahinala agad si Ellen, baka humantong sa magandang pag-uusap ang magkasintahan at nagkaunawan din kagabi si Elmer at Senny at maaga nagpatid sa trabaho ang kaibigan niya. At como hindi siya nakasabay sa dalawa kaya hinihintay siya doon ni Elmer. Yun siya babalitaan ng binata sa naging pakipag-usap kay Senny. Aywan ba ni Ellen kung bakit parang kinurot ang kanyang puso? Nakaramdam siya ng pinong kurot. Bakit narito ka? Nilapitan niya si Elmer. Hindi pa ako pumapasada, Ellen. Bahagya ng mangiti sa kanya ang binata. Hating gabi na kasi ako nakauwi kagabi. At pagdating ko naman sa amin, hindi na ako mapagkatulog. Kaya tinanghali tuloy ako ng gising. Naalala nga lang kita. At naisip kong dito na lang kita abangan pagpasok mo. Bakit? Hindi mo ba napansin si Senny kung naroon na sa kanila? Hindi eh. Dati dinadaanan mo siya sa kanila sa pagpasok mo. Hindi ako napadaan ngayon. Sabi na lang niya. Bakit? Ano bang nangyari sa lakad mo sa kanila kagabi? Wala. Walang ano. Hindi kami nagkausap ng kaibigan mo. Bakit? Napangunot no siya. Hating gabi na nga wala pa siya. Nainip na ako kaya umuwi na ako. Tigalgal si Ellen. Pero bago ko umuwi, hindi ako nakatiis. Kahit sa matatanda sinabi ko nang sinabi mo sa akin, Ellen. Yung balak na pagpapalaglag ni Senny. Sandali siyang nawala ng kibo. Anong sabi ni na Aling Chayong at Mang Segundo? Tukoy ni Ellen sa ina't ama ng kaibigan. Nabigla rin sila, pero parang hindi makapaniwala. Bakit daw kaya gagawin yun ni Senny? Sinabi ko ang pagkakaroon namin ng hindi pagkakaunawan at sinabi ko ang dahilan. Ang pagkagalit sa akin ni Senny dahil sa pagpipilit kong mapakialaman ang sulat ni Luis de la Peña. Pati yung tungkol sa package ay sinabi ko. Anong sabi ng dalawang matanda? Nagalit sila kay Senny lalo na ang itay. Tukoy pa ni Elmer sa bibiyan ng lalaki. Matagal ng araw nilang napapansing may dumarating na ganoon kay Senny. Pero hindi nila pinakikialaman at naniniwala sila sa sinasabi sa kanila. Napadala lang yun ng isang kaibigang nasa abroad. Napahiya tuloy sila sa akin nang mahuli ang pagsisinungaling ni Senny sa kanila. Kung nasabi ko pa pala sa kanya na nakarating na si Senny sa bahay ni na Luis sa Bataan, lalo siyang maraming masasabi sa bibiyan niya. Sa loob-loob ni Ellen, baka naman nakauwi rin kagabi si Senny, Elmer. Nagkalihis lang kayo, nasabi na lang niya. Aywan ko lang, Ellen. Kaya nga nakikibalita ako sa iyo. Hindi nga ako napadaan sa kanila, Elmer. Pero kabakoy baka wala pa rin siya sa kanila. Galit na si Elmer. Bakit siya hahating gabihin pa ang pag-uwi? Maghapon na siyang wala sa kanila. At hindi naman kamo siya pumasok sa trabaho. Anong palagay mo? Baka kako itinuloy na nga niyang binabalak. At kaya hindi nakauwi baka may nangyari sa kanya. Diyos ko, huwag naman sana. Nakaramdam ng takot si Helen. Hindi ba may nadidisgrasya namang talaga sa ganyan, ani Ellen? Ilang ganyang kaso na bang nababasa ko sa mga tablets? Mga estudyante pa ang karamihan na nagpapa-abort, dinudugo, inaagasan at namamatay. Huwag naman sanang mangyari yan kay Senny, Elmer. Napahinga ng malalim ang binata. Baka mabuti, Elmer, bago tayo mag-isip ng kung ano-ano kay Senny. Magpunta ka na lang muna sa kanila para matiyak natin kung wala pa nga siya roon. Baka naman may pinuntahan nga lang siya kaya hapon, kaya hindi siya nakauwi ng maaga. Paano kung wala pa rin si Ron, Ellen? Di magmumukha naman akong tanga. Hindi nakakibo si Ellen. Kanina pa niya inaalala ang naging kapangasan ni Senny na pagpunta sa Bataan kina Luis. Ngunit hindi niya mabanggitin yun kay Elmer. Baka daw na naman magpunta ang kaibigan niya. Hindi niya gusto makadaragdag pa sa bigat ng isipin ng binata. Saka may pag-aalinlangan siya sa hinala niyang inon. Unang-una nga kagagaling lang daw ni Senny at kaya lang napunta rin ng kaibigan may dinalyan sa kanya. May padala si Luis sa ina na si Senny ang mahilig magdala. Para bumalik ulit dun si Senny parang hindi na niya mapaniwalaan. Ang naiisip niya ang hinala ni Elmer. Baka natuloy na ang pagpapa-abort ni Senny at kung anong kapahamakan ang nangyari. Sige Ellen, pagpapaalam ni Elmer. Naaabala kita. Saan ka pupunta ngayon? Ibig na yung makatiyak sa lakad ng binata. Susundin ko yung sinabi mo. Pupunta muna ako kay na Senny. Bahala na. Ingat ka, Elmer. Salamat, Ellen. Hindi agad nakatinag si Ellen sa kanitatayuan. Wala na sa paningin niya ang jeep na Elmer. Parang gusto pa rin niyang habulin iyon ng tanaw. Naaawa siya sa binata. Pag-uwi ni Ellen ng hapon ay hindi rin siya nakatiis na di dumaan muna kina Senny. Maghapon kasing gulong ang isip niya sa pag-iisip kina Elmer at sa kaibigan. Hindi sila nagkita ni Elmer maghapon. Hindi niya malaman kung dinatnan na nga nito kanina sa bahay ang kasintahan. Yun ang ibig niyang matiyak. Kung nagkausap na ang dalawa, balisa ang ina't ama ni Senny ng datna ni Ellen sa may hagdanan sa balkon. Nagtayuan agad sa pagkakaupo ng dalawang matanda upang matanawan siyang pumapasok sa tarangkahan. Magandang hapon ho.
Mabutit na padaan ka rito, Ellen, sabi ni Aling Chayo. Halika, pumanhik ka. Pumanhik si Ellen at hindi nga nakailagat sa kanyang ligalig sa kalooban ng dalawang matanda na kabalisahang nangahasa sa muka. May balita ka na ba sa kaibigan mo, Ellen? Tanong 5 segundo pagkaupo nilang magkaharap. Nabigla siya. Nakuha agad niya ang kahulugan ng pagtatanong ng matandang lalaki. Ibig sabihin wala pa rin doon si Senny. Wala pa ho ba siya rito? Naitanong na rin na Ellen. Hindi pa nga siya umuwi, Ellen. Nagtagi sa mga bagang 5 segundo. Narito na naman kayo ng umaga sa Elmar at hinahanap si Senny. Ngunit kami walang masabi. Hiyang-hiya na kami kay Elmar. Kagabi hating gabi na siya umalis dito sa paghintay sa kaibigan. Hindi rin sila nakita. Hindi na tuloy namin malaman yun ang aming gagawin. Hindi nakakibo si Ellen. Para niyang nakita sa Elmar na naging pag-uusap nila kaninang umaga. Galit na kay Senny lalo na siguro ngayon. At nakaramdam na naman siya ng pagkaawa sa binata. Bakit naman kaya nagkakaganyan ng kaibigan mo, Ellen? Umiiyak na si Aling Chayo. Wala kaming kamalay-malay ng itay niya na binabalak niya. Kaya hindi namin mapaniwalaan kagabi sa Elmar nang sinasabi sa amin yan. Ikaw nga raw may sabi sa kanya. Ako ho kasi ang unang napagsabihan niya ni Senny sa paghingi niya ng tulong. Sabi niya, kung may alam daw ba akong doktor na naglalaglag, napasasama ho sa akin. Tinanggihan ko ho iyon. Natakot ho kasi ako sa iniisip niya. Ang ipinagtataka ko, sabi ng matandang lalaki, pakakasala naman siya ni Elmar, bakit pa niya ipaalis ang nasa tiyan niya? Ginagawa lang yun ng ibang babaeng tinatakbuhan ng mga lalaki. Sa Elmar na may napakamaginaw sa kanya. Sana'y nasabi mo agad ito sa amin, Ellen. Paano nakausap agad namin siya ng itay niya? Ani Aling Chayo nagpapahid ng luha. Sa Elmar nga lang ho ang una kong naisip pagsabihan. Nahihiyang tugon ni Ellen sa himig paghingi ng paumanhin. Nakaramdam siya ng tila paghihinakit ng matandang babae. Nag-aalala rin ho kasi ako kay Senny. Baka magalit siya sa akin kung isumuko agad siya sa inyo. Kay Elmar ho baka ako mapigilan pa siya at magkaunawaan tuloy sila sa kanilang pagkakagalit. Paano kaya ang mabuti ngayon? Napahinga ng malalim ang matandang babae. Gusto man namin kumilos ng mga segundo mo. Hindi namin malaman kung saan hahanapin ang kaibigan mo. Kaya pinabayaan na lang muna namin kay Elmar ang paghahanap sa kanya. Kaso pati naman ang Elmar na yun ay nawala na. Hindi na bumalik dito. Umuntong hininga ang matandang lalaki at napatingin sa labas. Kaya dito mo kami dinatnan, Ellen, kaya na pa kami nag-aabang sa kanya. Walang maitugon si Ellen sa dalawang matanda, kaya naisip niyang magpaalam na lang. At habang siya sakay sa tricycle pa uwi sa kanila, nakakaramdam sa Ellen ang paghihimagsik ng kalooban kay Senny. Sobra naman siya. Patawarin silang Diyos pag ginawa nga niya ang iniisip niya. Aywan ko lang kung mapatawad naman siya ni Elmar. Balisang-balisa na sa kanya yung tao. Hindi na malaman ang iisipin sa kanya. Ang babaeng iyon.